So earlier today, nag-post ako ng video announcing my mental health disorder, which is the PTSD, post-traumatic stress disorder. And an hour after that, nag-message sa akin yung best friend ko from Malaysia. And it was a sad news because namatay yung kuya niya due to suicide. Sobra akong na-apektuhan dun. Actually, kanina ko pa siya iniisip. Kasi sabi ko, mag-i-spread pa lang ako ng awareness regarding mental health. Tapos, ganun na agad yung balita pumasok sa akin today. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ko nga alam kung paano ko ma-execute tong daily journey na to eh. I have a few friends na ganun din yung sinapit. They ended their life kasi hindi nila nalabanan yung isip nila. And ang galing ni Lord. And kasi before I was asking, bakit ba ginagawa nila itong mga, ang hihina naman nila, yung mga ganun. So dahil dun sa comment ko na yun, ang galing ni Lord, pina-experience niya sa akin ito. Siguro kaya niya ako binigyan ng ganitong klaseng disorder kasi tsaka ko lang pinush yung sarili ko na gawing mag-daily vlog or mag-spread ng awareness regarding mental health issues. And gusto ko na rin siyang gawing output. Kasi nung kinancel ako ng psychiatrist ko, tinanong niya ako kung meron na ba akong nakakausap. Ako kasi, ugali ko kasi kapag may problema ako, kung magsalita man ako, minsan lang, lahat yan nasa akin lang. Mahilig ako ng ganun kasi ayoko nang aabala ng tao. Na hindi pala tama. Kailangan pala, nilalabas ko siya. Kailangan may output ako. Kailangan may nakakausap ako. So ending, ito na nga, nangyari sa akin. Kaka-kim-kim ko nung lahat ng mga sakit na nangyari sa akin from the past events of my life na gusto ko nang kalimutan, kaya ako nagagamot. And thankfully, talagang napagdesisyonan ko na mag-seek ng professional help kasi iba na rin yung mga thoughts na pumapasok sa akin. In short, naagapan ko yung sarili ko. And I feel sorry sa mga tao na nasayang yung buhay dahil hindi sila aware na ang mental health is treatable. Kasi alam mo dito sa Pilipinas, kapag may problema ka sa pag-iisip, putya, pinagtatawanan ka pa eh. Yung kasi tayo, ganun ng mga Pilipino. Sorry sa mga ma-o-offend. Meron pa mga pamilya na yung mga kapamilya nila may pinagdadaanan na kung makapagsalitaan pa nila, wagas. Tapos one time magugulat na lang sila, may nakatali na dun sa kisame. Alam mo yun, yung mga kaibigan natin, yung mga nasa circle natin, kapag mag-open tayo, pagtatawanan pa tayo, mga ganong senaryo. Kaya may isang tao na instead of gumaling, nauuwi sa hindi magandang ending, 'di ba? Nalulungkot talaga ako na itong araw na to, meron isa sa circle ko na pamilya niya na umabot na naman sa ganun. Alam mo yun? Ako, ilang beses na yan pumasok sa isip ko pero talagang nilalabanan ko eh. Alam mo yun? Pero minsan kasi iba-iba kasi tayo eh. Hindi natin masasabi kung ano yung nasa isip ng isang tao.
Kung ako, ganito ko, nalalabanan ko siya, hindi natin alam kung gaano siya kahina o gaano siya kalakas, diba? Kaya yun lang yung panawagan ko sa mga pamilya o kaibigan na kung meron kayong mga napapansin sa kamag-anak nyo, sa kaibigan nyo na kakaiba, tahimik sila, kausapin nyo sila. I-push nyo sila na mag-open sa inyo. And if there's, kung a-analyze nyo or nakikita nyo na may problema siya sa mentality niya, i-push nyo sila na mag-seek ng professional help. Kasi kailangan nila yun. Kung hindi nila kaya i-admit sa sarili nila na kailangan nila yun, kayo na lang mismo ang mag-push sa kanila na para gumaling sila, para maging okay sila, di ba? Wala man mawawala sa atin kung tutulong tayo para lang mabawasan yung nasasayang na buhay dahil lang dito sa problema natin sa pag-iisip. Yung hindi lang nagfa-function ng maayos yung mentalidad natin. Masasayang yung buhay natin. Hindi. Nagagamot po ito. Kaya para po sa mga katulad ko na may mental disorder, please, wag po tayo magpapatalo sa isip natin. We are in control. Tayo yung may control sa sarili natin, hindi yung isip natin. Wag natin hayaan kainin tayo ng negatibo. Oo, naiintindihan ko kayo. Kasi ako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, before ako ma-diagnose, kahit na anong positibo ang ipasok ko sa isip ko, hindi talagang kinakain siya ng negative. Yung negative thoughts na yun, parang nandun na siya sa subconscious part ng brain ko Pero when my psychiatrist talked to me, pinaliwanag niya sa akin yung mga ganito, yung mga anong mga kailangan kong gawin, ano yung mga gamot kong kailangan i-take para maging okay ako. Sinunod ko. And please lang, mga kapwa ko Pilipino, tigilan nyo na yung pagka may mga problema yung mga kakilala ninyo, kapitbahay nyo, mag-anak nyo, may problema mentally, kakantsawin nyo pa ng baliw. Hindi po ganun yun. Kasi hindi nyo po sila sinesave. Bagkus, pinupush nyo sila doon sa mga bagay na hindi nila dapat gawin. Kaya today, lalo akong lumakas ang loob ko na sabi ko, I have to spread awareness. Sana maraming makinig. Sana maraming manood. Kasi gagawin ko to not just for myself, pero sa mga taong kailangan din ng tulong. So yun lang. Condolence to my friend. I love you, babe, and prayers for you and your kuya. And sana etong journey ko na to, marami akong maligtas. Marami akong matulungan. Yun lang. Good night. At sasabihin ko ulit na please stay healthy. Not just your physical, pero mas patatagin po natin ang mentalidad natin at emosyon. Yun lang po. God bless us all.